No? Mag-uusap tayo. I will ask questions, ha? Then if you can answer the question, I'll ask one of the booth to give you many stamps. Di ba? Para magsisimula na kayo mangolekta ng selyo. So, let's go on, ha? Let's go on. Ang salitang philately, no, ay English version of French called philately. Siguro spelling lang naman pagbabago. No? Coined by George Herpin in 1864. Binabasa ko lang naman ito eh. No? Timbrophily and timbrology gradually fell out of use. Yun ang unang ginagamit eh. Then, philately gained acceptance during 1860s. Papasok na 19 sa akin eh. 1860. No? That's about, what? 200 years? No? Almost 150 plus years. No? Next, please. Herpin stated that stamps has been collected and studied for the last 6 or 7 years, and a better name was required for the new hobby than timbromany, which was disliked. No? Next, please. Ang Greek word niyan is phil or philo, meaning an attraction or affinity for something, and atelier, meaning exempt from duties and taxes to form philately. The introduction of postage stamp meant that the receipt of letters was now free of charge, whereas before stamps was normal for postal charges to be paid by the recipient of the letter. No? The alternative term is timbromania. Ngayon, ang selyo ay isang pirasong papel. Ngayon, yung papel na yon, may talagang gumagawa nun, no? Nakalagay ang halaga nun. Kapag gusto mong i-deliver yung sulat ninyo, lalagay mo lang yung selyo, bayad na yan. Inuutos mo yung gumawa ng selyong yon na mag-deliver siya sa kaibigan mo sa Mindanao. Yun ang pinaka-importante noon, no? Before, earlier than walang selyo, gagawa ka lang ng selyo, yung tatanggap ang babayad nitong halaga. Pero ngayon, nung nakaroon ng selyo, yung nagdadala ang magbabayad na ngayon. Dahil may katunayan na may selyo na siya dyan. No? Next, please. Philately is study of stamps, commonly referred to as stamp collecting. Although technically one can study stamps without owning them, it's very popular hobby with millions of collectors worldwide. Philately can be broken down into 4 basic categories. Acquisition, yung paano natin kukunin siya, no? I think that's the most important part. Minsan, pag nakahabol tayo ng selyo, lalo na yung mga hihirap, nako, kung nakuha mo yung selyo nyo, tuwang-tuwa ka kasi yun na lang kulang sa jigsaw puzzle mo eh. Ang dami mong selyo, kulang na lang yung isang piraso, tapos nakita mo, ay naku, tuwang-tuwa ka talaga dahil nakompleto mo na yung buong jigsaw puzzle mo. No? So, stamp is a game also to complete yung jigsaw puzzle. No? They come in sets kasi. No? And then, organization. Yun na nga, aayusin mo muna bago malaman mo yung jigsaw puzzle mo, saan ang kulang nun. And then, display and study. Pag nabuo mo na, yun, no? Sa likod ninyo, nakadisplay na siya. Oh. No? Kita mo lahat. Pinakmamalaki namin kolektor at pinaghirapan namin yan. No? Then, that's it. Next slide, please. Oh, ito. How to acquire for collection. Paano kayo makakakuha ng selyo? Siguro, ngayon pa lang. Sinong makasagot ng question na mamaya, tatanong ko kung tama. Oh, pwede na kayo makakuha ng selyo. Dagdagan natin dyan, no? Nanalo ako dito sa mga paligsahan. Pero normally, hindi naman tayo lahat nanalo. So, paano natin makukuha ang selyo? No? Kailangan. Pag sinulatan mo yun sa Mindanao, di nakuha niya selyo mo. Yung sa Mindanao naman, magsusulat sa iyo para makuha mo selyo niya. Ngayon, yung panahon namin, 1960s, mga pempal. Alam niyo anong pempal? Walang alam din sa pempal. Kawawa talaga mga bata ngayon. Kailangan marami silang matututo dyan sa mga terminology na ito. No? Okay, yes, please. Alam mo, anong pen pal? Yes, please. Oo, panahon namin noon. Nako, galing. Alam mo, palitan yan ng sulat.
hindi lang napapraktisan yung panunulat mo, ang bonus yan, yung selyo, nakukuha mo. Kunyari, ang correspondence mo ay sa United States, America. O di meron ka ng mga kaibigan sa Amerika, di ba? O sa pagsusulat lang. No? Tapos, meron ka mga correspondence mo sa Germany. Oh, I think Doji Nutera, the president of FCC, no? Filipinas, is here. He started corresponding with many countries. Even to this day, I think, Hans, you also started corresponding to get your source of stamps from other countries. That's what we do. And then, nadadagdagan ng aming in-depth understanding yung kultura na ibang bansa. Yun, hindi tinuturo ng eskwelahan yan, ha? Minsan, ang kukunti lang ang tinuturo ng eskwelahan yan. Pero sa isang stamp collector, nako, ang dami mong matututo. Sasabihin niya, anong niluto nung pamilya niya. Sa panahon nung sa sulat lang, sasabihin, i-describe pa sa iyo in full color kung anong kinain nila. Malalaman mo, ay, ganun pala, puro tinapay ang kinakain ng mga Amerikano. Tayo, puro kanin. Malalaman mo sa pagsusulat lang. Kaya nung bata kami, no, nag-aaral kami, marami kami natuto na hindi tinuturo sa eskwelahan. No? These are the bonus things na makukuha mo sa pagsusulat. No? These are the things very, very special and very personal sa amin. And then, you become permanent friends until matatanda na kayo, nagsusulat pa kayo. Nagiging happy na yan, nagiging parang isang habit na kailangan mong gawin yan. Tsaka nakita mo yung panunulat niya, no? Talagang very personal ito. Ang mga email is good because time is short. We need everything very fast. Pero kapag too fast naman lahat ng bagay, namimintis natin, napapas natin yung mga mahalagang bagay Yan ang magagandang bagay na hindi natin napapansin. Dahil masyadong mabilis ang email ngayon. Marami nalalampasan no? Then through mail, through exchanges from relatives and friends. Kunyari, meron din siyang pen pal, meron din akong pen pal. Uy, palitan tayo ng selyo dahil marami na ako nito Walang imagination yung American friends ko. Puro yung selyo na yun lang parate. Tapos yung isa naman, iba naman sa kanya. So palitan tayo. So kumo-complete, lumalaki yung connection natin. No? And then through auctions. Siguro wag na muna. Wala pa kayong hanap buhay Mahirap mag-auction. Auction yung merong sasabi kung, itong bagay na ito, ang start tayo sa halaga. How many knows auction? What is auction? Okay, eBay. Lahat siguro alam nito. Alam niyo Amazon.com. Yes, you know very well yung Amazon tsaka eBay. Ang mga auction ngayon, ginagawa na sa internet. So, nakakakuha rin tayo ng mga materyales, pero napakamahal yun. Napakamahal ng mga presyo nun. And then, buying from stamp dealers. Ang mga stamp dealers nandito, sa likod, left and right, mahaba sila. Nagbebenta sila ng mga selyo. And then, buying from the post office. Yun ang mga nabibili mo sa ating... How many of you know where our post office is? Raise your hand. Have you been there? You've been there? Since when? Recently or in the past? In the past. Maybe, I can be sure, some of your parents might not have been to the post office yet. You were very lucky to be in the post office. Because the post office is an institution na nagbibigay ng serbisyo for many, many generations na. Sana, supportahin din ninyo yan. Okay? Next, please. Itong typical na selyo, siguro nakita na ninyo dyan, ang dami-daming selyo. Pero anong pangalan ng each part ng selyo? Normally, a selyo noon is rectangular or square. Ngayon, meron siyang mga rough edges sa gilid. Tawag namin dyan,
perforation. Number 2 yan, ano? Pero start tayo sa number 1, image, showing famous person, numbers, flora, fauna, events, sites, and objects having historical, cultural, religious, and scientific impact, usually pertaining to the issuing country. Ibig sabihin, yung mga picture na nakikita mo dyan ay makabuluhan. Meron si ibig sabihin kaya nilagay dyan sa stamp. No? Pag-aralan ninyo. Kasi anong nakalagay dyan sa pirasong papel na yan, hindi basta-basta. Pinag-aralan yan. Hindi pwedeng basta-basta ilalagay mo dyan. Mukha nino. Wala. Merong kategorya yan para malagay mo yung mukha mo o mukha kahit nino sa selyo. No? There are many classifications of stamps. No? And then, if we go deeper, nandun ang technical aspect. No? Perforation, yung ngipin. Oh, how many ngipin, teeth? No? Hindi para sa mga dentista. No? Ang ngipin nito, iba. Hindi para pang dentista. Pero may buhi rin dyan, no? Nakikita mo, hindi pantay-pantay. What is the purpose na may ngipin ng selyo? Anybody? Wow! Ang galing! Para madaling punitin. Punta ka sa Pilipinas. Let's give him a hand. Ha? Okay. Tama yan. Why? Kasi, pag bumili ka ng selyo, normally, nasa post office, malaking pahina yan. No? Tapos, bawat isang selyo, may butas-butas sa gilid. Hindi mo naman gagamitin yung buong 100 na nasa isang buong pahina. So, may mga butas-butas para tutupin mo konti, tapos pipilasin mo. Pupunitin mo. Pero hindi mo mapupunit yung selyo talaga. Kundi yung may sa butas-butas. Para paglabas yan, buo pa rin. Diba? Doji, please note what's your name. You will be given some free stamps. Sorry, you should try to collect. But not sorry, you're very lucky to get stamps. No? I'll ask one of the booth to give you some stamps. Okay? And then, we have denomination. No? Denomination ay yung halaga ng selyo. No? Yung halaga, what is that for? Anybody who can answer me again? Anong reason bakit may halaga ang selyo? Sinabi ko na kanina. Anybody can answer? Or you don't want free stamps? You want free bags or free, not free cellphone? So, in short, walang may gustong free stamp, ha? Sige, ako na maka-answer, ha? Yung halaga dyan, no? Eh yun ang binabayad natin para gawin di-deliver nila yung selyo to Mindanao o to US o to any other countries. Lalong malayo, lalong mahal. Why? Eh marami tayong gagastusin na gasolina tsaka mga di ba? So the farther away, the more expensive. And the heavier the stamp, the more expensive. Normally, ang basehan natin is 20 ounce. No, magang lang yan. Punta kayo sa post office ninyo, dyan sa lugar ninyo, meron silang timbangan tinitimbang nila. Pag lumampas ka sa timbang nila na nakalagay dyan, meron silang computation, babayaran mo doble. Tapos kung tumasa naman dyan sa babayaran mo, hindi, triple. Ganun yan. Depende sa bigat. No? Ngayon, country name, obviously. Country name. I don't need to explain. Kung sino gumawa ng selyo, lalagay niya ang bansa niya. Siyempre. Di ba? Next. Next, please. Do you know? This is the world's first stamp. Nakita na ninyo ngayon dito sa stage. Ngayon, yung itong selyo, nakita na ninyo dito? Nakita ninyo? Meron dito. Sa loob ng ating exhibit. Hanapin ninyo. Look for it. It's the world's oldest stamp, 1840, issued in May 6, I suppose. No? But this stamp is very iconic. Meron dito, nasa loob. 2 piraso pa. May 2 piraso. Tingnan mo. Maliit lang siya, hindi mo mapapansin. Pero hanapin mo, basta kulay itim. Ayun na. Kaya nga tawag natin is black penny. 1 penny, color black. No?
This one is the most iconic stamp in the world. It's the oldest stamp in the world. Hindi naman siya napaka-rare, pero rare na rin dahil 1840 pa naman. Hanggang ngayon, tagal na nun. No? So, this was issued by Great Britain. So, Great Britain na nakumpisa nitong unang selyo ng buong daigdig. No? Next, please. Siya nga pala, kanina walang ngipin. Ang ginagawa nila, ginugunting na lang. Walang ngipin kanina yun eh. That's called imperforate. Yung may ngipin is called perforate. Oh, technical na konti ito. No? Ito naman, Martha Washington. Si Martha Washington, ang unang babae na nasa selyo na commoner. Hindi siya yung royalty. No? Meron tayong selyo niyan, nandiyan din. No? Yung mukha niya. No? Next please. Philippines, February 1st. Sino pinanganak sa February 1? Meron ba? February 1? Bigyan natin ng libre selyo din. Wala siguro, no? Hindi ganun ka-kwan. Anyway, February 1, 1854, yun ang unang selyo. Yun ang unang selyo natin. No? In fact, I announced 2 days ago sa lecture ko, the Philippines is the first to issue the postage stamp of Asia. I was questioned. Later on naman, hindi on stage. Sabi raw, the earliest stamp in Asia is not the Philippines. No? Sabi raw, India. India was the one who issued it first. 1852. Pero mali rin pala siya. Yung 1852 na yon, nakalagay nga, issued, but not written there, India. Kundi isang province lang ng India. At yung province ngayon, naging part of Pakistan. So, hindi mo ma-identify na yung originality niya. Pero tayo, from the very start, Pilipinas na. Philippines. Nandun, Isabela II, 5 cuartos. Yun ang unang stamp natin. Mamaya, makikita mo. No? Itong selyo, late tayo by 14 years with compared to Great Britain. No? Pero, in reality, tayo pa rin ang una sa Asia. So you see, among Asian countries, we are very advanced at the time. And I'm very sure we are advanced now. No? Kayo nga ang magiging future na kandidato para madaig natin mga ibang bansa. No? Kung bumalik kayo sa pagseselyo, dadaig natin sila. No? Stamps, Philippines has the most material and the most prolific tayo. We're the very first to use it commercially, no? So Philippines is very, very important. Pearl of the Orient, no? Next, please. Ayan. Yan ang unang selyo natin. Isabela II, 5 cuartos, no? 5C, sa baba. Yun ang mukha niya, Meron akong kinausap dyan Sabi niya, what's the most significant stamp? Sabi niya, siyempre, 5 cuartos. That's the Philippines' first stamp. Pero the ugliest stamp of them all, parang isang doorknob daw yung mukha niya. Alam mo yung doorknob? Anong doorknob? Mukha sa ng pinto. Well, that's the best they can do, 1854. Wala pang photography yata noon. So what can they do? Mass production pa naman yan. Hindi pantay-pantay pa natin selyo. De mano pang ginagamit nila yung plate. Alam mo yung plate, yung isang pirasong bakal para ipiprint niya sa papel, no? Para magiging imprintahan yan. Yung plate, minano-mano lang Wala naman silang mga laser noon, no? So mano-mano, nagkakaroon ng variety. Hindi pare-pareho siya, no? But then, they tried hard and we have to give credit for those people. No? Next, please. Itong mga sulat, yan ang mga handwriting, nakikita ninyo, no? Ganito ang handwriting, at yung mga selyo, bakit kailangan nila, ito na naman, may libreng selyo. Bakit kailangan nilang lagyan ng ganong marka sa selyo? Anybody who can explain why? Ba? Magkatabi yung dalawa, parang nag-aanuhan Sige. Para po ma-approve. Approve.
In a way, yes. Parang ma-approve. Approve for what? Para po ano? Hindi lang approve, siyempre. Ano pa? Bakit kailangan i-approve nila? Para po nagaling sa post office. Tama. Tama rin. Okay, explain ko pa. Oh, yes. Kasi incomplete eh. Maghati kayo sa selyo ha. Hahati kayo dalawa. Yes. Ano yon? Please answer. There is no nonsense answers here. Everything is to be respected. No? Sige lang. Para po malaman kung saan po siya dadalhin na para po ma-approve na po siya kung saan po siya dadalhin na please and use na po siya. Tama. Para ma-approve siya. Pero yung answer mo, halos pareho rin sa kanya, no? But, you deserve also, no? Yeah, sa likod. Sino? Anong pangalan po natin? From what school? Homeschool. Okay, homeschool. Wow. Sige. Para po malaman kung gamit na. Kasi po nung time na yan, ginagamit po ang stamp. Ginagamit po pa ulit na ito. Nila. May coach ito May coach yan Alam na alam I'm the first one. To tell you frankly, you're the first one that answered me the perfect answer. No? You know, ang isang selyo ay magamit mo lang isang beses. Hindi pwedeng paulit-ulit. Bawal yan. No? Bawal yan. Ang selyo, pag binayaran mo, ang servisyo niyang gagawin dyan, isang beses lang. Ngayon, paano mo nalaman na hindi niya pwedeng gamitin uli ito? So, tama ang sagot niya. Anong sinabi mo kanina? Para malaman na gamit na siya. No? Hindi na pwedeng gamitin paulit-ulit. Tama. So, yun ang talagang dahilan. No? Tama rin sinabi nyo, para approve. No? Ang approve, ibig mong sabihin, hindi mo lang maisabi ng diretso. No? Ibig sabihin, dumaan ka sa authority na siya ang magdidesisyon na yung selyo niyan, ginamit na. So, hindi mo pwedeng gamitin uli. Dahil malulugi naman ang post office. Gamit ka ng isang selyo, paulit-ulit, di ba? Kailangan doble ang selyo niya. Oh, perfect answer. Let's give him a big hand. Oh, so they come in very attractive colors, red and green, no? Contrasting color pa naman, maganda tingnan, Christmas color. At saka mga papel noon, ang mga papel noon, very, very expensive. So they have to be very careful in writing. Right hands paper at the time is really something special. So you don't use just simply somebody to write it. You have to use an expert's hand para yung handwriting niya perfect. No? Talagang may professional na gumagawa lang ng sulat at the time. No? Next please. Yan na naman, no? Nakita mo? Yan. Meron namang cancel. So, hindi mo na makilala yung selyo dahil may itim na. Kung may itim na, ibig sabihin, gamit na siya. Hindi mo na pwedeng gamitin uli. Diba? Pero hindi ibig sabihin, walang halaga na yung selyo. Alam mo, sa mga kolektor na katulad namin, mas mahalaga yung selyo na may maitim dyan sa tabi. Nakita mo ba itong mga sobre dito? Tingnan nyo mabuti ulit. I invite you to look, take a second look. Ang mga selyo, mas mahal, no? Kapag ginamit siya na may kasamang sobre. Hindi sobre ito, Walang sobre tayo noon. We don't have envelopes during 150 years before. Envelopes was just introduced maybe after 40, 50 years after, no? They usually use a piece of paper, very strong, sturdy paper, and usually thick paper. Tinutupi nila yung backside. Tapos yung backside, pag tinupi nila, di merong duktungan dun sa dulo, lalagay nila ng kandila, kulay pula.
para dumikit siya sa papel. And then, ginagamit niya sing-sing nila, may pangalan na initial niya, kung sino man na nagsulat, lalagay niya habang basa pa yung kandila. No? And then, sa unahan, may selyo. Dadalhin niya sa post office, kakansilin niya. Tama rin yung sinabi kanina, yung isang girl kanina, no? Para malaman kung saan pupunta. No? Meron nakatatak dyan kung saan lugar papunta siya. Anong araw, anong oras, nandyan lahat. Yun ang binabayaran sa mga kolektor. Yun ang binabayaran nung natin ng napakamahal, yung pechan yun. Lalo na kung first day, ibig sabihin, di ba sinabi ko sa inyo, remember, kailan lumabas yung unang selyo ng penny black? February 1? Unang selyo, penny black ha? I'm not saying itong Philippine Psalms. 1840. Anong month? May. Tama. No? Kapag may nakita kayong selyo, nakatatak yung penny black, tapos may isang bilog dyan sa tabi, nakalagay May 1840. Nako, parang tumama ka ng lottery. May bibili dyan na 100,000, baka mahigit pa, na US dollar. Bakit? Sino makakasagot sa akin? Bakit ang mahal nun? What? Si Ma'am! Perfect ang answer! Let's give her a big hand. You know, collectors are very particular on dates, yung petsa. Kapag ang petsa ay nakita natin nasa first day, di ba? Tulad ngayon, may mga first day tayo dyan sa post office. Itong ASEAN PEX, may selyo sila. Tapos nakatatak, first day. Importante yun. Lalo na kung ilang daang taon pa. Itong practice na ito halos common na ito Pero nung panahon noon, wala pang gumagawa niyan So napakahalaga siya. So, maybe $1 million pa, baka merong bibili. Loko-loko bibili. Hindi naman loko-loko. I'm just joking. Meron talagang collector na ganon. No? Kaya kailangan, pag uwi nyo sa bahay, kalkalin mo. Yes? May I say something? Yeah. Our bishop in the Diocese of Marbel Yes. is an avid Collector. stamp collector. Yes. He has albums and albums and albums of these stamps Yes. in his office, and whenever he's in Manila, he would go to Recto just Yeah. to buy rare stamps. And this is already a collector's item. Sabi Correct. ko nga sa Manila ko ilalagay, sabi niya, I'll have it in the archives. Correct. That will be his legacy. It will be in his archives. Okay. Thank you very much, ma'am. And the Postmaster General knows him very well because he told me about him yesterday. Oh, I see. Thank you very much. Alam mo, sa totoo lang, collectors like us, no? We have only two things to do after we die. One is, if your kids are interested in the hobby, they continue it and expand the full spectrum of stamp collecting called philately. Actually, it's not stamp collecting, it's history in the making, in the past. And some of the stamps, I'm very sure Hans knows about this. Hans is from Luxembourg, no? And